Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Nako po, Auntie Claire. Kinakalaban ng mga guro. Galit na ang mga teacher mga kababayan. Gusto nang ipabitay itong si Auntie Claire. Dahil nga po, tila isinisi pa sa mga guro yung nangyaring barilan na shooting incident doon sa Ateneo de Zamboanga. Isinisi sa mga guro. Ngayon mga kababayan, nako po, pakinggan po natin ang banat ng isang guro. Nako, Auntie Claire, tila ipapasibak ka na. Tila magrarally ang mga guro para ipatanggal ka. Kasi nga mga kababayan walang masustansyang lumalabas sa kanyang bibig. Imbes na magbigay ng solusyon para ayusin ang nangyayari sa education ngayon, bakit yung mga bata ay nagiging rebelde at talagang nagiging marahas ang mga ito. Pero itong si Auntie Claire, abay sinisi sa mga guro. Naku po mga kababayan, ito na ang pasabog. Magugulat kayo. Tila ipapabitay na. Ibig sabihin mga kababayan, ipapasibak na itong si Auntie Claire. Naku mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Nakakainsulto po talaga ito sa ating mga kaguruan. At syempre holistic dapat yung approach dito. Hindi nga paninisi sa mga guro, kundi pati yung ating mga parents, buong school communities ay dapat na magsuportahan para masolusyonan ito. Kung mababa po talaga yung moral ng ating mga teachers ngayon. Kapuso, kahapon, isa na namang kaso ng karahasan sa paaralan ang naganap. Patuloy pa rin po ang investigasyon sa insidente at anong naging motibo ng menor de edad na suspect at kaugnay niyan. Umani naman ang batiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Hindi po yan nagustuhan ng ilang mga guro at para hingin ang reaksyon ng mga guro sa pahayag na yan, makakausap po natin ang Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, Ruby Bernardo. Teacher Ruby, magandang umaga. Thank you for joining us. Magandang umaga Sir Ivan at sa lahat po ng taga-subaybay ng Unang Hirit. Ayan mga kababayan, tila na insulto ang mga guro dahil po sa mga banat ni Auntie Claire. Walang kalatoy-latoy, parang junior lang mga kababayan na lumulutang ang isip. Nakita niyo naman mga kababayan, imbes na bigyang solusyon ng mga problema, lalong-lalo na po itong mga pagbaha dahil wala pong tila ang ulan. Tila panay-panay ang buhos. Tapos yung Metro Manila, buong Pilipinas, lubog na sa baha. So ngayon mga kababayan, wala po silang ginagawa na solusyon. So dito sa shooting incident mga kababayan, aba si Auntie Claire nagbida-bida. Talagang inangkin na yung mga guro ay tila sila po ang number 1 na may kasalanan. Bakit nangyari ang barilan doon sa Ateneo de Zamboanga? Dito isinisi rin kay Sara Duterte. Parang Pastor Abante lang na aanga. Kasi nga isinisi rin yung baha kay Sara Duterte. Si Sara Duterte daw ay walang ginagawa. Puro daw paalis ng bansa. Puro nasa ibang bansa. So galit na daw yung Diyos kay Sara Duterte.
O nakita nyo, ba't nyo hinahanap si Sara? Bakit si Sara ba ang presidente? Mga ogag, tanga, buwisit, animal. Ito pong sinasabi ng mga komento. At yung mga guro, galit na galit kay Auntie Claire, gustong sabunutan na ito mga kababayan sa sobrang bida-bida, gusto nang pagsasampalin ng tsinelas. Akala mo kasi kung sino mga kababayan? O tignan nyo, galit na galit yung teacher dito. Mayayari sa Auntie Claire, ipapasibak na yata ito. Teacher, una po, anong masasabi ninyo ng inyong grupo sa pahayag ni Undersecretary Claire Castro? Naglabas po kayo ng isang social media post, kinundan ninyo online ang sinabing ito na tinawag ninyong insulto sa mga guro. Nakakainsulto po talaga ito sa ating mga kaguruan, lalo pa ang tanong nga namin, ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga, ang dami naming ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami na masolusyonan yung problema natin na ito kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon. Ganito pa yung maririnig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motibasyon dun sa ating mga guro, sa halip ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana dahil hindi ho kami nagtuturo ng kawalang modo dun sa ating mga estudyante kundi binibigay ho namin yung lahat ng aming makakaya para makapagturo sa gitna nung abang kalagayan namin, maliit yung sahod at halos lahat na nga ay pinatatrabaho pa sa amin. Alam nyo mga kababayan, totoo naman ito na yung mga guro natin, underpaid pa ang mga ito. Mababa pa ang sahod. Kaya nga yung ibang teacher, sumasideline, nagtitinda ng mga suman-suman sa school, mga pansit-pansit, mga palapalabok, at nagbablog na rin ang mga teacher. Dahil nga po dito ay underpaid pa at talagang mahirap ang maging isang guro. Tapos ganyanin lang ni Auntie Claire. Tila mayabang ang estilo. Nakakainsulto talaga. Ayun, nakakainsulto po talaga ito sa ating mga kaguruan. Mababa na talaga ang moral ng ating teacher ngayon dahil po dito kay Auntie Claire. Imbes na bumango si BBM, lalong bumabaho. Kung sa Ilocano, nalungsot, bumangbangsit. Kada sarita na, bumangbangsit, tinagan ni Junior. Ngamin, kakabsat, nga kailian, nga inurat, nga kailokanoan. Atoy Auntie Claire nga atoy, kinakalalaing tingiwat na. Kasla sino? Kasla may isa nga insekto nga langaw. Nga nakadantay jay ulo tinuang ki feeling na ilepante isunan anyamit tin kakabsat nga inurat apay kastoy atoy agsarsarita nga kasla vlogger nga awan muna kunana abogado pero no agsarita awanin pang maritesan, pang bobote ang muna. Kita nyo mga kababayan, tignan nyo lahat ng Ilocano, naintindihan yon. But teacher, you will agree na ang mahalaga pong kinakaharap ng mga guro ngayon, bukod of course sa education crisis, medyo naiiwan yung mga kabataan natin, ito hong sunod-sunod na kaso ng school violence. Ano po yung tingin ninyong hakbang na dapat gawin ng gobyerno para maiwasan o hindi na maulit itong mga ganito, mapigilan? Talagang nakakaalarma na, Siyam na insidente na po ng school violence yung nagaganap simula nung magsimula yung ating school year ngayon. Dalawa po dyan, shooting incident at iba naman yung stabbing incident natin, Ayaw na po natin na maulit ito sa ating mga paaralan. Mabigat po sa loob yung
marinig no yung ganitong mga sunod-sunod na insidente. Mabigat din po sa loob ng mga teachers na pumasok araw-araw, knowing na hindi po ligtas yung ating mga paaralan na dapat pinakaligtas dun sa ating mga estudyante. Kaya ngayon, hinahamon natin no, yung Marcos administration, lalo na po budget deliberation sa loob ng Kongreso, na maglaan ng sapat na budget kasi tingin natin kulang po talaga yung suporta sa atin in terms of prevention dito sa mga nagaganap na ito. Yung ating mga mental health personnel kulang, security personnel kulang din, lalo sa mga public schools natin. At syempre holistic dapat yung approach dito, hindi nga paninisi sa mga guro, kundi pati yung ating mga parents, buong school communities ay dapat na magsuportahan para masolusyonan ito. Tsaka baka ho nakakaligtaan ng iba, hindi lamang naman po ang mga kabataan, ang mga estudyante ang nalalagay sa peligro, kundi mismong mga guro. At sa mga pagkakataon pa nga po na ganito, parang kayo ang unang magpo-protect, magkakanlong sa ating mga mag-aaral mula sa mga banta. Ano po? Totoo, Sir Ivan, no? Actually, ang gusto rin talaga natin may managot dito, no? Kasi kung titignan natin yung dalawang insidente ng shooting sa eskwela, saan ba nanggagaling ang baril? Bakit may access yung ating mga estudyante, no, sa mga baril na ito? At nakita natin dun sa unang investigasyon, galing ito mismo sa ating mga kapulisan, kamag-anak, kapamilya, no, ng ating mga estudyante. Kaya isa rin yun sa gusto natin na tignan at bigyan talaga ng malalim na investigasyon. Pangalawa, alam niyo po, Ayan mga kababayan, yung baril na ginamit ng bata mga kababayan na pinaputok sa loob ng school, ang may-ari taga BOC. Isipin nyo, 45 po yun. Diba? O pakinggan naman natin itong isa mga kababayan. Nako, magaling po ito. Tignan nyo ha, mga kababayan ko ha. Si Chernan, tignan nyo mga kababayan ha. Magaling po ito. Naku po, yari sa Auntie Claire dito. Ito, tignan nyo mga kababayan, magaling po ito. Anong masasabi niya kay Auntie Claire? Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi Eto. lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Mawalang galang no, Attorney Claire Castro. Baka ho pwede na kung paminsan-minsan bago nyo ibuka yung bunganga nyo, gamitin nyo muna yung utak nyo. So, ayan mga kababayan, Auntie Claire. Payo ni ako si Chernan, bago nyo ibuka ang bibig nyo, isipin nyo muna kung gumagana yung utak nyo. Baka mamaya, puro tornilyo na ang laman. Bago ibuka ang bibig, isipin muna kung ito ay nakakabuti sa taong bayan. O, tignan nyo, ulitin natin na nabuljak ito si Auntie Claire. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Mawalang galang no, Attorney Claire Castro. Baka ho pwede na kung paminsan-minsan bago nyo ibuka yung bunganga nyo, gamitin nyo muna yung utak nyo. Mukha naman ho kayong matalino. Pero bakit ho, sa tono nyo, ay parang ang sinisisi nyo pa kung bakit ganyan ang mga kabataan, kung bakit may mga insidente ng mga batang namamaril, ay kasalanan ng mga guro. Sa tono nyo ho, parang ang sinisisi nyo pa mga guro Madam, sana ho ay nasa tamang hulog pa ang pag-iisip nyo. Guro pa ang sisisihin nyo? Na parang hindi nila ginagawa ang trabaho nila? Do you even know yung mga sacrifices ng mga guro dito sa Pilipinas? O sige, total parang hindi nyo alam ang hirap ng mga guro dito sa Pilipinas. Sige, pag-usapan natin. Sinasabi nyo na dapat guro ang gumagabay sa mga kabataan. Paano ho gagabayan ng isang guro
ang 70 students, ang 80 students per classroom. Wala ka bang anak, madam? Yung 4 na bata nga, napakahirap magabayan ng tama. Bigyan mo pa ng 80? 1:80? Kasi bakit ho ganun ang sitwasyon ng mga guro? Kasi wala na hong guro. Wala na hong may gustong magturo. Kasi ang guro ho dito sa Pilipinas, overwork. O ayan mga kababayan, totoo yan. Yung mga ibang guro kaya pumupunta ng ibang bansa para doon maghanap buhay, para doon magturo. Wala na silang ganang magturo sa kanilang kalahi. Mga engineer, doktor, nurse, farmers, pumupunta na ng ibang bansa. Dahil nga po, dito sa bansang ito, ay wala na talagang makikita na maranyang pamumuhay. Yung mga professional natin, mas gusto nang ilaan ang kanilang propesyon doon sa ibang bansa. Doon nila maipakita ang kanilang katalinuhan at kakayahan. Pero dito sa Pilipinas, mag-a-apply ka pa lang mga kababayan, hahanapan ka ng experience kahit fresh graduate, hahanapan ng experience sa mga animal. So pa yung mga guro, naghihirap na nga, sila pa ang pinag-initan. Sila pa ang naging may kasalanan sa nangyaring barilan dyan. Nasaan ang hustisya? Kaya itong sa Anticler mga kababayan, talagang ipapabitay ng mga guro. Ibig sabihin, ipapasibak na sa palasyo na wag nang magsalita. Palitan na lang ni Erice. Yan kasi yung mga komento. Tuloy pa natin. Underpaid. Kaya kahit gusto magturo, dahil yun ang nasa puso nila, mag-iibang bansa na lang. Maghuhugas na lang ng puwet ng mga matatandang may sakit sa ibang bansa. Magke-caregiver na lang. Bakit? Overwork, underpaid po ang mga guro dito. Lahat sila. Mula umpisa ng pasukan, brigada eskwela, sila nagpipintura ng mga classroom, sila nagre-repair ng mga sirang upuan. Madalas, sariling gastos pa nila yan. Bumibili sila ng electric fan, nanlilimo sa mga magulang para makabili ng learning materials, ng TV, ng kartolina. At bakit to? Bakit to nila ginagastusan? Kasi walang budget yung DepEd. Kasi ninakaw ang budget na para sana sa edukasyon. Pero ginagastusan nila bakit? Kasi iniisip po nila yung mga bata. Yung sitwasyon ng mga bata. Ayan mga kababayan, totoo yan. Gusto nang mag-caregiver at maghugas ng wet po ng mga matatanda sa ibang bansa. Kaya maraming nagiging OFW, kahit mga profesional, mga teacher, mga doktor, inhinyero. Ang mga natira na lang sa Pilipinas, magnanakaw dyan sa gobyerno. Hindi nyo binibigyan ng maayos na budget. Kaya yung mga guro, nagkahetot-hetot na. Underpaid na nga, sisisihin pa ni Impacta. Nako po, mga kababayan ko. Yawa na. Gusto nila maturuan ng maayos yung mga bata. Kaya okay lang. Kahit overwork sila, tapos underpaid. Kasi gusto nila yung ginagawa nila. Kahit sila ang lahat. Sila ang teacher, sila ang repairman, sila ang janitor, sila ang guidance counselor, sila ang hardinero, sila ang pintor, sila ang nurse kapag may batang hinihimatay. Sila lahat. Pag uwi ng bahay, magche-check pa yan ng papel, gagawa ng lesson plan. Lahat po yun sila. Sakripisyo nila, bakit to? Kasi yung mahal nila yung mga bata, mahal nila yung trabaho nila. 1:80. Isang teacher, 80 na estudyante. Bakit ho kaya, madam? Kasi kulang ho yung classroom, no? Kulang na kulang ang classroom. Kasi bakit? Ninakaw din ang budget. Kaya yung mga bata parang sardinas na nagsisiksikan sa iisang classroom. Nagsisiksikan sa malaimpyernong classroom. Di nyo alam yon. Ayan mga kababayan.
Talagang nabanatan ni Chernan. O dito naman, ipakita natin yung isa. Talagang nababanatan. POV Real Talks. Ito, tignan nyo po mga kababayan. Talagang yari. Yari itong Anticlear na mayabang. Wala namang utak. Check natin mga kababayan na nayari. Talagang sabog ang utak nito. O, check natin na. Ito, Anticlear. Excuse me, never gaganyanin at never pagsasalitaan ng mga Duterte. O, tignan natin ha. Ito, tignan mo. Hindi ganyan ang mga Duterte. Sus, kung si Sara ang nagsabi nun, sunod na naman kayo. Tignan nyo ha. Ito. Tignan nyo tong mga katwiran ng mga hayop na to. Impactang Claire Castro. Humingi ka ng patawad sa mga teachers nating hayop ka. Ha? Kapal ng mukha mo? Talagang ituturo nyo pa? Isisi nyo pa sa mga teachers natin? Isisisi nyo pa sa mga teachers natin kung bakit yung ibang mga estudyante walang modo? Buwisit ka? Ikaw ang rason bakit walang modo ngayon ang mga kabataan dahil sa yung impactang Anticlear ka. Ha? Dahil sa iyo. Kasi nakikita ng mga kabataan na ang spokesperson ng Pilipinas, asal kalye, number 1 na walang modo. Tapos pagdidiskitahan mo pa ang mga kababayan nating teachers, halos magkanda kuba-kuba na nga sila para maturuan lang ang mga estudyante. Ang liit-liit na nga lang ng sahod nila, gaganyanin mo pang impacta ka. At hindi lang pagiging walang modo, ha? Ang nangyaring shooting incident doon sa Zamboanga. Hindi lang sa pagiging walang modo yon, kundi sa baluktot niyong sistema at napakahina niyong peace and order na mas pinoprotektahan pa ang mga adik at kriminal kesa sa mga inosenteng kababayan natin. Yan na ang nangyayari ngayon, impactang Claire Castro ka. Tapos kung makapagsalita ka sa mga teachers natin, isisi mo sa mga magulang at isisi mo sa administrasyon yung bangag. Grabe na ang karahasan at krimen ngayon. Halatang halata na. Bago ka pumutak dyan, alamin mo ang totoong problema na nangyayari sa Pilipinas, hayop ka. Ayan mga kababayan, inabot ng mura si Anticlear. Na-impacta ng palasyo. Dahil bida-bida, sinisi ang mga guro sa nangyayaring mga krimen sa loob ng paaralan. Talagang umani ng batikos ang mabahong hininga at bibig ni Anticlear. Sabi nga ni Chernan, mga kababayan, bago mo ibuka ang bibig mo, isipin mo na. Isipin mo muna kung gumagana ang utak mo. Baka mamaya puro tornilyo na ang laman nito. Yawa! Yan ang sabi mga kababayan. Galit na ang mga kababayan natin. Ito si si POV Real Talks. O ito pa. Alam nyo nung panahon ni Sara Duterte ng sekretary ng DepEd, walang ganyan na mga nangyayari, mga kababayan ko. Only the Duterte. Sila ang nagmamahal sa Pilipinas, mga kababayan. Mahal na mahal pa ng mga guro ito. O, ito pa. Nakakabwisit talaga no? Morning na morning pa lang pag nababasa mo tong mga statement nila. Nakakasira ng araw no? Mga buwisit talaga Totoo ba to? Ha? Pinagtanggol na naman ang hayop na to! Ang grade 9 ay wala pa sa buong isip yan. Malamang ay mayroon siyang nararamdaman sa loob na hindi niya makontrol sa sarili niya. They are all victims here. Napatay na. Apatay na. Yawa. Biktima din. Yawa. Ito pa. Yawa talaga itong mga tao ni Junior. Ang mga kababayan natin, lalo na ang mga teachers. Alaga pa nga ng mga Duterte ang mga teachers 'Di ba?
lalo na nung naging DepEd Secretary, si VP Inday Sara. Almost teachers nagustuhan ang pamamalakad ni VP Inday Sara as DepEd Secretary, for your information. Kaya yung sinasabi mong, sus, kung si Sara ang nagsabi nun, sunod naman kayo. Never yan sasabihin ng mga Duterte. Kasi makamasa ang mga Duterte. Mga OFW, mga teachers, mga manggagawang Pilipino, pinoprotektahan ng mga Duterte. Protektado tayo. Hindi katulad ngayon. Imaginein mo, spokesperson na ng Pilipinas. Siya mismo ang nagsabi at isinisisi niya sa mga guro natin ang nangyari doon sa Zamboanga. Imaginein mo, administrasyon na mismo natin. Kung makapagsalita sa mga teachers natin, ganun-ganun na lang. Kaya hindi nyo masisi. Number 1 pa rin ang mga Duterte. Kaya hindi nyo masisi na suportado pa rin namin ang mga Duterte. Kasi sa kadami-dami ng public official sa buong Pilipinas, sa mga Duterte lang namin naramdaman ang totoong malasakit at pagprotekta sa mga Pilipino. Ayan mga kababayan, totoo yan. Nung panahon ni Tatay Digong, mahal na mahal. Mahal na mahal ng mga Pilipino. Ang nababalitaan natin dati, mga nagtumbahan, yung mga kriminal. Pero ngayon, ang mga natutumbay, mga inosente. Maski itong batas ni Kiko Pangilinan ay walang kwenta. Kaya hindi nyo masisi ang mga Pilipino na mahal ang mga Duterte at si Marcoleta. Kaya nga, si Marcoleta ay may katwiran at may katotohanan eh. Sinusuportahan din ng pamamahala si Marcoleta at ang katwiran ni Sara Duterte. Nakita nyo naman mga kababayan. Imbes na solusyonan nila yung baha, imbestigahan yung flood control issue, ipakulong yung mga may sala, yung mga tunay na nagnakaw. Aba, mga kababayan, si Marcoleta ang pinakulong ng mga Estas, Barabas, Balasubas, Kustas, Gegas. Nakakabwisit mga kababayan. Tapos ngayon, guro ang sisisihin ng gobyernong ito. Itong vlogger ni Junior na si Auntie Claire na hindi nag-iisip kung tama ba ang kanyang sinasabi. Kaya mababa ang rating ni Junior. Kaya pabagsak ang kanyang rating, yung kanyang grado. Pasiro na nga, wala pang kwentang ginagawa. Puro baha. Imbes gawin ang solusyon, wala. Nakaw dito, nakaw doon, maleta dito, maleta doon. Racket ang ginagawa. For transparency, for a better democracy mga kababayan, mabuhay po, shoutout sa inyong lahat. I-share nyo po ito mga kababayan. Nako po, talagang gusto nang ipasibak si Auntie Claire dito. Galit na ang taong bayan, lalo na ang mga guro. Isisi ba naman sa kanilang nangyaring putukan doon? Yawa! Nasaan ang bayot? Yawa! Talagang wala nang nangyayaring maayos. Puro yawa na, nakaw lang ginagawa nila. Salamat po.